Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku po! Galit na naman ang mga netizen, ang mga mamamayan. Kasi walang delikadesa daw ang first couple. Hirap na hirap ang mga tao. Sobrang mahal ang presyo ng bigas at iba pang pamilihin. Nag-post pa ang mag-asawa na nag-dinner tapos ang sarap na kanilang kinakain. Hindi ba daw naisip ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng delikadisa sa mga pamilya na walang kinakain o di kaya unti-unti lang ang budget para kumain ng sapat? Nako po, binatikos ng maraming netizen. Nakaya bang lunukin ni Pangulong Bongbong Marcos at FL Liza Marcos ang kinakaing sineserve nila at hindi ba nila iniisip na sobrang mahal at sobrang masarap ang kinakain nila pero ang Pilipino ay gutom na gutom at hindi kayang kumain na sa sobrang mahal ng pamilihin? Hala ka. Kasi last Wednesday, nag-date daw ang mag-asawa. Saan sila nag-date? Doon sila nag-date sa isang fine restaurant. Wow. Saan ito? First couple dines at steak at fries in BGC. Wow. Mahal. Oh. President Ferdinand Marcos and Lady Liza Marcos spent a romantic date night in Bonifacio High Street. Oh, buti pa daw ang presidente ay may romantic night at ang sarap ng buhay. Pero yung ibang mga Pilipino, gutom. Hala ka! Yan lang po ang napansin ng maraming Pilipino ngayon. At ito naman ang sabi ng mga netizen. Wow! Sobra ha! Pati yung pag-date nyo, national importance. Hindi kami kinilig. Sana naisip nyo, milyong-milyong Pilipino ang walang kinakain ngayon. Tapos, lunok pa kayo ng lunok na masarap na pagkain. Sino ba ang nagpasahod sa inyo? Mamamayang Pilipino. Nakaya nyo? Kayo ang walang delikadesa. Hindi si Sarah. Ay, ito pa. Ito pa sinabi, nakakasuka. Palayasin na yan sa Malacanang. Walang delikadesa at walang respeto sa mga gutom na mga tao. Hoy! Thank you for saying bad shot word. Hindi ko kaya At least alam nila na bad shot yung pamilyang Bangag ng Mindanao. Bangag daw. Sina BP Sara Duterte. Ang mga Duterte daw ang totoong bangag at hindi ang... Alam nyo na, tinutukoy ko. Kadiri resign. Anong significance nito sa problema ng Pilipinas ngayon? Itong pag-date nila at pag-post sa social media ay makakasolusyon sa problema ng Pilipino? Hindi. Mas lalong magagalit ang mga Pilipino kasi nakikita nila kailang presidente ay kumakain ng masarap na pagkain at sila naman ay gutom na gutom. Grabing date na yan ha. Magtrabaho kayo. Oy, sabi ng mga netizen. Pakialam ko sa mga taong iyan, dapat sana ang kanilang binabalita dito ay kung paano nila nasolusyonan ang power crisis sa gobyerno. Yun ang gusto kong malaman. Hindi yung nagde-date lang sila. Hala. Ito pa. Ang dami mga kabibig. Oy, na-scam ako kay BBM. Ay, grabe. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Na parang nawawala na ng gana ang maraming Pilipino sa panggobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba kasi sabi, kung pinatalsik pa si BP Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary, mas lalong mawawalan sila ng gana. Yung ibang mga DDS supporters at yung mga supporters ni BP Sara Duterte, ang tanging kinakapitan nila para maniwala sa gobyerno ay si VP Sara Duterte. Kasi nagsabi si VP Sara Duterte na work lang, trabaho lang tayo, okay kami ng presidente, walang anumang bahid na galit. We're just working together. Yun lang ang tanging nakakabit ng paniniwala sa lahat na I don't know few DDS or few Sara supporters kasi yung iba parang galit na galit talaga. At lalo na sa photo na ito, wala man daw, hindi man lang naisip ng unang ginang at
ang ating presidente na sana hindi na lang sana sila nagpa-picture. Oo. Kung gusto silang kumain sa BGC, dapat sana walang pa-picture-picture nito kasi iba yung interpretasyon ng maraming Pilipino. 'Di ba? Yung iba nagugutom, yung iba walang kinakain, tapos sila ang sarap ng buhay. 'Di ba? 'Yon ang nakitang negative impact sa photong ito. Okay lang sana kung masagana ang buhay ng lahat ng Pilipino. Masagana in the sense may trabaho, yung pamilihin bumababa ang presyo or nahanapan ng solusyon ng ating gobyerno na bababa ang presyo ng pamilihin. Well, sinabi naman ni Martin Romualdez na pag-aaralan naman nila kung paano bababain ang presyo. Until now, pinag-aaralan pa rin. 'Di ba? 2 years na. Until now, pinag-aaralan pa rin. Kailan ba matatapos ang pag-aaral kung paano solusyonan ang sobrang hirap na dinanas ng ating sambayanang Pilipino? 'Di ba? So, I don't know kung ano ang iyong interpretasyon sa photo na ito, pero yung ibang netizen, nagagalit. Oo. Parang ang manhid-manhid nila. Parang hindi nila inisip na maraming Pilipinong gutom. Hindi nila iniisip na maraming pamilya na walang kinakain or makakain lang sa isang araw, isa or dalawa. The rest itulog na lang. 'Di ba mga kabibig? So ano ang iyong punto? Gusto kong malaman kung ano ang iyong komento tungkol sa first couple dines at steak and rice and fries in BGC. BGC ha? Mahal yun. So, let's see kung ano pa ang pwedeng baka may maraming post pa itong dalawang ito. Last time, super sweet sila, nagkakahag sila after the interview ni FL at kumain pa sila ng Jollibee. Baka hindi na kaya yung Jollibee kasi yung Jollibee ay mamamayan talaga yan. Para sa atin yan. So, parang hindi na kaya yung Jollibee, pumunta sa mahal. Yung para sa sikmura lang nila. Sa atin kasi yung sikmura natin parang pang Jollibee lang. Pero sa kanila, hindi kaya yata So, kailangan lang pumunta sa mamahaling restaurant kasi yun lang ang kaya sa tiyan nila. Oy! Grabe ka naman, kabibig. Hindi lang. I'm just being real talk. Diba? Tayo nga may hirap. Ang Jollibee, sobrang mahal na. Sobrang mahal na natin. Sobrang mahal. Hindi na magkasya sa budget natin. 'Di ba? Ganun tayo kahirap. Ganun tayo, ang tawag yung nagtitipid or tinipid or wala talagang pera pambili ng Jollibee. O, 'di ba? So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. At for more latest news na aking ibubulgar, ichichika with evidence. Ito ay puro kuro-kuro opinion ng mga maraming tao na nakikita kung ano ang mga nangyayari sa bansa natin. Okay? Bye everyone! See you next time!